Mga tropa, Voltes 5 na! Voltes 5! Hindi ganyan, not. Ganito yan. Voltes 5! Tan 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 tanan, tan tan. Tururut. Tururut. Naalala niyo pa ba yung mga palabas na anime at cartoons nung 90s? Isang araw kasi habang nagpe-Facebook ako ay bigla akong nakita ang mga palabas nung bata pa ako. At bigla na lang nag-flashback sa aking alaala ang aking kabataan. Muntik na nga akong maiyak eh. Joke lang, walang ganon. Pero seryoso, nung nakita ko yun ay bigla akong napaisip na gawan ito ng animation. Andyan ang mga anime sa Channel 7 tulad ng Voltes 5, Daimos, Ghost Fighter, Dragon Balls, Doraemon, Mojako at marami pang iba. Sa Channel 2 naman ay andyan yung mga cartoons na talaga namang nakakaiyak. Tulad ng Sarah ang Munting Prinsesa, Sedi, Julio at Julia at marami pang iba. May mga palabas pa nga dati nun sa Channel 5 and Channel 9 tulad ng Time Quest, Fushigi Yugi, kahit nga Dragon Balls ay una ko napanood sa Channel 9. Sa totoo lang, kahit hindi batang 90s ay makaka-relate dito dahil nireplay pa din naman ito noong year 2000 pataas. Kaya tara, balikan natin ang ating mumunting alaala sa mga anime at cartoons na pinapanood natin nung bata pa tayo. Naalala niyo ba si Peter Pan? Ito yung batang lalaki na lumilipad at hindi na tumatanda at nakatira sa Neverland. Kalaban niya dito si Captain Hook. Ito yung may kalawit na pirata. Kaya nga Captain Hook kasi may kalawit. Andyan din si Wendy na kalab din ni Peter Pan. At naalala niyo ba si Tinkerbell? Siya isang fairy at siya yung kaibigan ni Peter Pan dito. Pag kasi ganitong fantasy ang palabas nun ay talagang amazed na amazed tayong mga bata. Sunod naman natin ay si Tom Sawyer. Isa talaga to sa inaabangan ko nung bata ako kasi tuwang-tuwa ako sa kalukuhan ni Tom Sawyer at ang adventure nila ni Huck at iba pa niyang mga kaibigan. Andyan yung tataka si Tom Sawyer tuwing gabi para makipagkita kay Huck tapos makikita siya ng kapatid niyang si Sid. Tapos pag hindi siya isinama ay magsusumbong ito sa kanilang Auntie Polly. Talagang makaka-relate ka na lang kila Tom at Huck kasi nasasalamin dito yung ginagawa natin nung bata pa tayo. Si Mojako, naaalala niyo pa ba? Ito yung pag nababasa si Mojako ng tubig ay bigla na lang nagiging flat. Andyan din yung kaibigan niyang si Sorao. Para siyang counterpart ni Novita sa Doraemon. Siyempre, andyan din si Dono, yung super lakas na robot na kaibigan ni Mojako. Andyan din sila Mojari at Mojaru na kapatid ni Mojako. Maganda ang adventure nila kasi sa iba't ibang kalawakan sila nagpupunta. Isunod na natin sa listahan ang Ghost Fighter. Talaga namang blockbuster ito dati. Kasi kahit yung matatanda sa amin ay inaabangan to. Naalala ko pa nga ay kumpul-kumpul kami sa isang bahay ng kaibigan namin. Parang naging sinehan na nga ang bahay nila. At para sa mga hindi pa nakakaalam, lalo na sa mga bata na hindi ito naabutan, ay tungkol ito sa kwento ni Eugene, isang binata at estudyante na mahilig sa basag ulo. Siya ay napili bilang maging isang spirit detective sa mundo ng mga halimaw. Siyempre, hindi natin malilimutan ang karakter ni Alfred, Dennis at Vincent. Hindi lang to basta labanan kasi kwento ito ng pagkakaibigan at love story. Ang favorite line ko nga dito yung sinabi ni Eugene kay Jenny. Paano na lang mabuhay kung wala rin lang si Jenny? Ay! Next naman natin ay si Daimos. Kung mahilig kayo sa Voltes 5 at iba pang mga robot cartoons ay sigurado magugustuhan nyo ang Daimos. Bukod sa ito ay ma-aksyon ay talaga namang kikiligin ka sa story ni Richard at Erica dito. Tapos bigla mo na lang kakantahin yung mga theme songs nito. Buyase, pakka ni buyase, ikaru, kokoro, enero chicken mo. Manguse, umuwi dito. Sunod naman natin si Sedi ang Munting Prinsipe. Kwento ito ng isang bata na namumuhay kasama ang kanyang nanay. Tapos magbabago ang buhay niya nung nalaman nila na ang tatay ni Sedi ay namatay na at anak pala ito ng isang mayamang tao sa England. Kaya dito niya ma-encounter ang kanyang lolo na sa una ay masungit pero kalauna naman ay naging magaan din ang loob kay Sedi dahil nagagawa ni Sedi na pasayahin ang kanyang lolo sa pamamagitan ng kanyang kabutihan. Si Sedi ang naging tagapagmana ng kayamanan ng kanyang lolo at kung mahilig ka din maglaro ng baseball ay sigurado makaka-relate ka dito. Sino ba naman na makakalimot sa kwento ni Cinderella? Talaga namang mainis ka sa kanyang stepmother at sa dalawa niyang stepsisters na piling maganda. Isa ito nun sa sinusubaybayan ko kahit lalaki ako kasi feeling ko ako yung prinsipe dito. Ang pinakatumatak na part dito ay nung binigyan ng isang babaeng engkantada si Cinderella ng magandang kasuotan at gawin itong mala prinsesa. Si Cinderella ay umatin sa palasyo at doon niya nakilala ang prinsipe. Habang nagsasayaw sila ay naalala niya na may palugit lang ang kanyang transformation. Kaya kaagad-agad umalis si Cinderella at naiwan niya ang isang sandal nito. Dito nagsimula na hanapin ng prinsipe si Cinderella
sa pamamagitan ng pagsusukat ng sandal sa mga kababaihan. At ayun, hanggang sa matagpuan ito ng prinsipe. Next naman is Fushigi Yugi. Una ko itong napanood sa Channel 5 noon. That time malabo pa ang Channel 5, kaya hindi ko natapos. Pero nung pinalabas ito sa Channel 7, ay doon ko na na-appreciate itong anime na to. Ito ay kwento ng dalawang magkaibigang babae na si Miyaka at Julie. Mga normal na estudyante lang, hanggang isang araw ay napunta sila sa ibang mundo, kung saan ay naging magkatunggali sa kapangyarihan at pag-ibig. Sino ba naman ang makakalimot sa love team ni Tamahome at Miyaka, diba? Tapos andyan ang mga karakter nila Noriko, Chichiri, Tasuki, Mitsukake, Chichiro, Hotohori at kasama nga si Tamahome na may iba't ibang kapangyarihan. Sila yung mga gods na kailangan makumpleto ni Miyaka para makuha niya ang 3 kahilingan. Bago natin ituloy ang video ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Next sa ating listahan ay si Sailor Moon. Kahit lalaki ako ay nahook din talaga ako dito. Kasi syempre nung bata pa tayo ay mahilig tayo sa mga magic. Tapos pag nagtatransform yung karakter, di ba? Ang gaganda pa naman ang transformation ng mga characters dito. Kahit lalaki ka ay maladala ka talaga. Ako, si Sailor Moon, tagapagtanggol ng pag-ibig at katarungan. Sa ngalan ng kapangyarihan ng buwan, paparusahan kita. Nakakatawa din kasi yung pangalan ng mga characters sila dito. Kasi nagre-represent ito sa mga planeta. Katulad nga ni Sailor Moon, Sailor Jupiter, Sailor Venus, Sailor Mercury, Sailor Mars at marami pang iba. At kung batang 90s at millennial ka, ay siguradong napanood mo si Zenki. Sino ba naman makakalimot sa linyang ito? Tanggalin ang sumpa kay Zenki. Tatanggalin ka ng lihim na espada. Sumpa! Dakilang Bajula, palayain mo ang alagad na si Zenki. Tapos biglang magtatransform si Zenki. Astig, di ba? Tapos pag natalo niya na yung kalaban ay kakainin niya yung parang bilog. Then bigla na ulit siyang magiging maliit na Zenki, di ba? Ang huli natin sa episode natin ay BTX. Kung batang 90s ka ay hindi kumpleto ang pagkabata mo kapag hindi mo napanood to. Kwento ito ni Teppei na ang mission niya ay iligtas ang kanyang kapatid. Sa kanyang pakikipagsapalaran, doon niya matatagpuan si BTX, isang mecha o robot na may anyong kabayo na may pakpak. Naging magpartner sila ni Teppei at naging matalik na magkaibigan. Nung una pa nga ay hindi sila magkasundo at lagi silang nagtatalo. Hindi rin mapalabas ang malakas na kapangyarihan ni BTX. Pero sa huli naman ay dahil na rin sa pagkakaibigan ay naging malakas si BTX. Nakakatuwa kasi mayroong iba't ibang mecha o robot ang makikita mo dito na may iba't ibang kapangyarihan. Nung bata kasi tayo ay amaze na amaze tayo sa mga robots. Andyan ang karakter ni Fao. Ito yung favorite ko noon kasi ang talino niya at ang ganda ng biti niya. At syempre si Hokoto, Karen, Ron at marami pang iba. Dito ko muna tatapusin ang video natin. Abangan ang part 2 kasi marami pa akong cartoons and anime na gusto makover sa video na to. Ikaw, anong favorite mong cartoon at anime? Comment mo naman sa baba. Comment mo na din kung bakit naging memorable ang cartoon or anime na yon para sa'yo. Pipili ako ng dalawa na maaaring manalo ng 100 pesos Gcash load. Congratulations sa mga nanalo sa last video natin. Lagi lang manood at sumubaybay sa aking video. Malay mo, ikaw na ang manalo sa susunod. Shoutout muna tayo! Hanggang dito na lang mga kaibigan langgam. Bye-bye!